Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang isang negosyanteng hindi lang may mata para sa ganda, kung hindi may matibay ding diskarte sa negosyo, mula sa pagiging jewelry curator hanggang sa pagtatayo ng sarili niyang luxury jewelry brand. Napatunayan niyang ang sipag, tiyaga at passion ay kayang gawing makinang at tagumpay gaya ng mga diamante na kanyang binibenta. Mga kanegosyo, mga kaibigan, atin pong i-welcome ang ating special na panauhin, Miss Lorgie Hernandez, owner of Lux Lorgie. Hello Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you po at thank you po sa pag-invite sa akin dito. Oo. Ano ba ang inspiration mo at bakit ito yung pinili mo na negosyo, Miss Lorgie? Actually, sir, parang pwede kong sabihin na aksidente lang yung pagiging jeweler ko. Okay. Bakit? Kasi minsan pong 6 years ago, minsan may nanloko po sa akin. So, doon lang po nagsimula yung pagiging jewelry. Kasi before, isa lang po akong OFW sa Singapore. At that time, alam Bakit ko... mo naman nilalanglang yung pagiging OFW? Hindi. So, ibig sabihin, bago ka naging negosyo ito ikaw ay OFW sa Yes Singapore. po. So, Yes ilang po. taong ka doon sa Singapore? Almost 8 years po. Pero tumagal po ako ng ganun katagal, 8 years, dahil kailangan ko suportahan yung pamilya ko sa Pilipinas. Okay. Pero na-realize ko na hindi talaga po ako pang corporate world. Kasi empleyado po ako sa Singapore noon, pero lagi po ako nag-online selling. Okay. Opo. Mahilig ka sa online selling. Opo, pupunta ako sa mga, kapag walang pasok or after office, pupunta ako sa mall, tapos magpipicture ako ng mga items na Bago ka ba nakikita ko. pumunta na Singapore, hindi ka nagtrabaho sa Pilipinas, wala kang negosyo, at ano ba ang napag-aralan mo? Anong kurso mo, Miss Lorgie? Okay po. BA Mass Communication po ako. Mascom. Opo. Then after I graduated po, nagtrabaho po agad ako sa electric company. Electric cooperative sa Batangas, Batelec 2. So para po siyang, yung Meralco, para po siya Meralco. Yes. Then naging marketing assistant po ako doon. Na 3 years din po ako nag-work doon, pero hindi po sapat yung kinikita ko para mapaaral po ng college yung kapatid ko. Kaya lumipad po ako sa Singapore at pinalad po, naging admin assistant po ako ng isang construction firm. Okay. So, for 8 years po, nagtrabaho po ako doon, pero yun nga po, sideline ko, nagbibenta-benta po ako ng kung anong makita ko sa mall. So, nagsimula po sa Casio watches. Kasi nakumpara ko po noon. So, parang nagbabuy and sell ka doon sa Singapore? Opo. Okay. Kasi tuwing magmumall po ako, nakikita ko yung presyo ng Casio watches doon sa isang mall. Then, alam ko yung presyo sa Pilipinas. So, sabi ko, i-resell ko nga. So, picture, post sa Instagram or Facebook. Tapos may mga bibili. Then, enjoy na enjoy po ako ng ganun. Then, one time, meron po akong client na sabi niya, sis, pwede ka bang pumunta sa Louis Vuitton na store para ibili mo ako ng ganitong bag? So, yung first ever client ko sa luxury item, sabi ko, tinanggihan ko po siya. Sabi ko, hindi ko kayang bilhin yung bag na gusto mo kasi hindi po sapat yung sweldo ko para puhunanin. Mahal lang. Opo, kasi, parang siguro isang... parang inuutusan ka niya na bilhin mo. Opo, parang gano'n, nakiusap kasi ang binibenta ko naman po talaga. Siya ay nasa Manila. Opo, nasa Pilipinas. Ang sabi po niya, yung item na gusto niya ay walang stock dito sa Louis Vuitton, Philippines. Kaya doon niya ako pinabibili sa Singapore. Tapos sinabi niya sa akin na, i-advance ko yung payment, o online transfer ko sa'yo para mabili mo yung item. Sabi ko, doon na po pumasok sa isip ko na, ay, pwede pala akong magnegosyo ng kahit yung mga mahal na items, magpapa-advance payment or half deposit. Para hindi ka na mamuhunan. Opo, kasi hindi naman po ganun kalaki yung sweldo ko sa Singapore that time. And then after po nun, nung pinost ko yung sold item, Louis Vuitton bag, nagsunod-sunod na yung mga inquiry na, sis, pupunta ka ba sa Dior? Sis, pupunta ka ba sa Gucci? Sis, ano ito, mga personal na kakilala mo? Hindi, sir. Hindi po. Mga followers ko po sa Instagram. Konti pa lang po yung followers ko before, pero yung ganun yung mga ini-inquire nila. So, naging personal shopper na po ako ng luxury brand. So, mas na-enjoy ko po yun kasi Siyempre, mga babae po, gustong-gusto po natin, gustong-gusto namin na mag-shopping kahit hindi para sa sarili namin. Lalo na yung mga branded. Opo. So, doon ko po na-experience na bumili ako ng worth 300,000 pesos na bag. Hindi man para sa akin, para sa client ko, pero
Ang sarap sa If you feeling. don't mind, magkano naman yung kinikita mo sa mga ganun na Sabihin ko. negosyo? Hindi, Bali, ang, nakaka 10% ka ba nakita? ang Or? ginagawa ko, sir, ini-scout ko yung presyo sa Pilipinas. Then, tinatapat ko lang. Okay. Kasi mas mura doon ng kaunti. Mhm. Then, ayun, sir, naging personal shopper na ako na naging VIP client ako ng Louis Vuitton. Wow. Pero kahit hindi para sa akin, para sa mga client ko. Kaya sobrang thankful ako dun sa kauna-unahang client ko na nagtiwala sa akin sa luxury brand. So doon nag-umpisa? Doon po nagsimula. Okay. And then dito na po pumasok, nakilala ko po yung 27 years old na naging friend ko na bumili siya ng ang dami, sir. Bumili siya ng Louis Vuitton, Gucci, Prada, Omega Watch, ang Wow. dami niya, sir. So that time, 1 million plus yung na-order niya. That time, sobrang laking puhunan Ano na to, po mga sa akin yun. politician ba to? Mga negosyante ito? Ito, sir, simple lang siya eh. Pero ang lakas, ang galing niya Ano yan? bumili. Binibenta niya? O ginagamit? Personal daw, sir. Wow, okay. Then, nung ibinigay ko na yung item sa kanya, binigyan niya ako ng cheque. Doon na pumasok yung sabi ko, parang, hindi ko alam, sir, kung nabudo. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko na tanggapin ko yung cheque. Kasi usually, cash talaga tinatanggap ko. Nung ipinasa ko na yung cheque, yung payment niya, tumalbog yung cheque niya. okay. So, wala palang fund. Mhm. So, doon na po pumasok na in exchange, yun na, siya na yung nag-introduce sa akin ng diamond. Kasi hindi na niya ako nabayadan. So, yung diamond na po yung binigay niya sa akin at dun sa friend ko. So, nabenta naman po namin yung diamond. Hindi ka nalugi. Yun po yung sa isip ko, hindi lugi. Kasi diamond yun eh. Wala po akong idea sa diamond. Pero nung sinabi niya na ganito yung value, okay, sige. So, nabenta po yun namin, ako at nung kaibigan ko, nabenta po namin yung diamond. Turned out na yung diamond pala ay fake. Oh my God. So, goodbye na sa puhunan ko. Halos, sinabi ko sa sarili ko na ayoko na magbenta kasi ito umpisa pa lang. Oo, Ang laki na agad na nawala. Napakalaking Opo. bagay. Yung ganun. Sobrang nakakalungkot po yung nangyari. And then, doon na po ako nagka-interest sa diamond. Sabi ko, ano ba tong diamond na to? Doon na po ako nag-aral, doon na po ako Yun ang nag-research. itatanong ko sa iyo, ano yung nakita ninyong oportunidad dito sa jewelry? Doon ko po business? na-realize na meron palang kabuhayan at negosyo sa diamond. And then, yun na po, nakilala ko na po yung mga suppliers ko ngayon. Nakita ko kung paano i-market. Doon na po nagsimula yung diamond business. Ikaw ba ay may physical store or paano mo binibenta yung mga produkto mo? Online lang? Or Online lang po ako. Sa online. Sa Instagram po at Facebook. Oo. So, paano nyo naman pinalawak at pinakilala ang Lux Lordy sa publiko? At ano yung mga naging strategy ninyo sa marketing nyo? Ayun, online presence po. Yun po, sa panahon po ngayon, lagi nagte-trending yung may ganitong video tungkol sa binebenta mo. Doon lang po, nag-market lang po kami sa Instagram, Facebook. Pero, yun, sa ngayon, online shop lang po. Pero in the future, siguro, kung papalarin, gusto ko rin po magkameron ng physical store. So, gaano ka nakatagal dito, Miss Lordy, dito sa negosyo mo? Tandang-tanda ko po nung time na manganganak ako dun sa padalawa kong anak. So, magsi 6 years old na siya. Yun po yung time na na-scam ako. So, 6 years na po ako sa diamond, sa jewelry industry. So, kumusta naman? Kumusta naman ang malaki ba yung naitulong sa pamilya mo or paano ang ganitong hanapbuhay, Miss Lordy? Opo, kasi bukod po kasi sa okay po yung market sa diamond, sa jewelry. Natutulungan ko din po kasi yung mga buyers ko. Kasi before kasi, ano ba yan? Natutulungan ko din kasi sila kasi investment din po ito itong jewelry. So, mas gusto ng mga tao What do you mean na... investment itong jewelry? So, Parang investment na rin. opo, investment na din po nila. Pero ang problema lang yata sa jewelry, no, as an investment, wala lang siyang passive income. Pero pagka naman opo. ibininta nila ito Opo. ay medyo... Opo, parang real estate po. Lalo na yung gold, di ba? Opo, Minsan, gold. bibilihin mo after few Tumataas years. po yung Tumataas talaga yung value. Yun nga lang, wala siyang passive income. Ganun ba yung ibig sabihin doon, ano? Opo, sir, kasi para pong real estate. Parang real estate. Opo. Ano naman ang mga strategy na ginagamit mo, Miss Lordy, na para talaga mapalawak ang marketing mo dito sa sektor ng hanap buhay mo?
Para po ma-maintain ko din po yung mga clients ko. Ganun po ba? Sorry. Tama. Bali, sa akin po, ang edge ko sa iba, meron po akong personalized service. Lagi ko pong ino-offer yun sa mga clients ko. Hindi ko din po siya pinapaship palagi yung mga items kasi ang mamahal po ng mga items. Palagi po akong door-to-door delivery kasi gusto ko po na... Personal. Yes po. Kahit pa worth 5,000 pesos po yung binenta ko. Kahit pa malayo. If you don't mind, ano yung pinakamahal na naibenta mo? Sa pagkakatanda ko po, ang pinakamahal na diamond na nabenta galing sa akin ay worth 7 million pesos. Wow. Opo. 7 karat. Saka maganda ang kitaan dito kasi kung hindi katulad ng mga ibang commodity na papatong ka ng ilang percent, kayo ay talagang unlimited. Okay naman po yung income yung profit sa jewelry. Okay, so paano nyo nadadala ang inyong brand sa international market? Ikaw ba ay may international market din? Sa totoo lang po, focus lang po ako sa online shop ko dito po sa Pilipinas. Gusto ko muna pong palawakin po siya dito sa Pilipinas. Gusto ko po collaborate sa mga celebrity, Okay. sa mga vlogger, sikat na vlogger, para po ma-market ko siya ng maayos. So, gaano naman kahalaga ang social media at online selling sa iyong negosyo? Siyempre, ngayon, kasi yun ang platform mo. So, gaano kahalaga ito sa'yo? Opo, sobrang halaga po talaga ng ng online presence kasi kahit po yung mga taga-malayo, syempre, nakikita po nila yung brand ko. So, meron na po akong website, active din po ako sa Instagram and Facebook. Kaya kahit, kahit taga-malayong lugar, pwede po sila mag-inquire, pwede ko po i-cater yung business, Ikaw ba ay yung family mo, like mga parents mo ba or asawa mo ay nandito rin sa jewelry or ikaw lang talaga ikaw yung naka-discover sa ganitong hanapbuhay? Opo, ako lang po. Yung husband ko po, meron po siyang sariling firm. Sa jewelry po, ako po lang talaga yung andito sa ganitong industry. So, yung mga parents mo, wala silang naiambag or sila ba nagbigay sa iyo ng puhunan dito, Mr. G? Sila lang po nagbigay sa akin ng inspirasyon. Tsaka sorry. Sila lang po nagbigay sa akin ng inspirasyon tsaka po ng suporta. Sa lahat po ng ginagawa ko, yung parents ko po yung nagbibigay sa akin ng suporta. Tsaka yung husband ko at yung pamilya ko po ngayon. Kasi nung una po talaga, masasabi ko na wala po talaga kami. So kahit pag-aaral po ng college, ako na po yung nagpa-aral sa sarili ko. Kasi tandang-tanda ko tandang-tanda ko nung sinabi po ng father ko na hindi ka na muna magka-college. Parang katulad po yung mga kabataan sa lugar namin na magtatrabaho na lang sa mga factory, ganyan. Pero sa isip ko, hindi. Ibahin ko yung buhay namin. So malayo pa, pero malayo na. Parang nasuportahan ko po yung kapatid ko na pagtapos ko po siya ng pag-aaral. May engineer na po kami. Tapos, hindi po ako tumitigil ng mga paraan para kumita. Alam mo, Lorgie, itong pinasukan mo na negosyo ay hindi ito madali. Unang-una, napakalaki ang puhunan dito. At yung mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo, yun lagi yung challenge sa kanila na mayroon silang business idea pero ang nagiging problema nila lagi ay puhunan. Ikaw ba ay pagpasok dito sa negosyo na to, malaki ba yung puhunan mo o magkano ba yung naging puhunan mo rito, Miss Lord? Actually, wala pong puhunan. Kasi nagsimula po ako sa picture-picture lang ng item from supplier. Hindi ko po binibili agad, hindi ko po hinihiram. Pupunta lang po ako sa kanya, pipicturean ko. Then ipopost ko sa social media. Then kapag may bumili, saka ko po siya bibilhin. Pero ngayon, may mga stock ka na, may mga inventory ka na. Sa pagtagal po ng panahon, mas maraming clients, mas marami pong stock yung kailangan. So, yun, kailangan po ng malaking puhunan talaga. Kasi usually po sa mga end user din, gusto rin po ng mga clients ang terms or installment. So, yun, minsan nagpapa-installment din po. Pero dito, ang nagiging problema dito ay kakambal nyo na rito yung mga scammer. Maraming, alam mo naman dito sa Alahas, marami ako nakakausap na talagang kaakibat sa negosyo na to ay maraming
scammer din dito, no? Opo, hindi naman po sa jewelry business lang yun. Parang kahit naman sa ibang negosyo, may mga scammer. Pero dito po kasi sa negosyo ko, yun, marami na po ako talaga na-encounter na mga hindi nagbabayad. Actually, sir, kahit mga sikat na personalidad, minsan, meron ding hindi nagbabayad. So, yun ang problema, Opo. no? So, may plano ba kayong magbukas ng bagong branch or makipag-collaborate ka sa mga ibang designer or paano ang strategy mo rito, Miss Lordy? Opo, yun po yung wino-workout ko ngayon, makipag-collab sa mga, tama po kayo, mga sikat na fashion designer, sa mga vloggers, at saka sa mga celebrities. Gustong-gusto ko po yung makikipag, pwede mo sabihin, makipag-ex-deal, ganyan, makipag-collaboration para ma-market po nila yung brand ko. Ikaw rin, I'm sure, baka naghahanap ka rin ng mga reseller mo, ganon. Opo, marami po akong mga reseller. Then, tuwan-tuwa po kasi sila sa presyo ko kasi wala na po akong middleman. Direct po ako from manufacturer. So, Ang nabibigay... manufacturer mo ay, ano to, mga Indian or... Yes po, mga Indian po. Oo, so diretso ka sa factory nila. Opo, sabihin po ba yan? Yeah, okay naman. So, ano ba ang future plan ninyo sa inyong jewelry brand, Miss Lordy? Sa ngayon po, gusto ko lang po munang palawakin online talaga. Gusto ko pong, and in the future, ang ultimate goal ko talaga, ultimate dream ko is magkameron po ako ng pawn shop. Okay. Sa ngayon po, nag-aaral po ako para maging gemologist. Hindi pa lang po ako. Tapos, malayo pa po yung lalakbayin ko. Pero once na matapos ko po yung course ko, doon na po ako mag-level up kung para po sa mas malawak na negosyo sa about jewelry. Ikaw ba, Miss Lordy, ay may masasabi ka na pinaka-rewarding part ng pagiging business owner mo at being a founder of Lux Lordy, bukod sa ikaw ay kumikita rito sa ganitong negosyo? Ano bang pinaka-most rewarding mo dito? Second pa lang po yung profit eh. Dito po kasi sa ginagawa ko, gustong-gusto ko talaga na kapag yung client, nagustuhan nila yung gawa ko. And babalik sila, mag-o-order ulit sila. Kasi meron po akong personalized service talaga na hindi ko pinaparamdam sa client na client siya. Friend ko siya, kapamilya ko siya. At lahat po ng feedback sa akin, gustong-gusto nila yung relatable daw po. Hindi, tawag dito, meron din po kasi akong after sales. Once na masira or magka-problema yung jewelry, mawala ng bato, i-resize, kahit po ilang taon na pong nabili sa akin, nire-repair ko pa rin. So may after sales Opo. So, paano yan? Paano mo ginagawa yan? Pinupuntahan ko pa rin po. Then, ako pa rin po magdi-deliver sa kanila. So, kahit resize yan, kahit walang bayad na yan, gustong-gusto ko po na paglingkuran yung mga kliyente ko. So talagang mayroon kayong dedication doon sa Opo. after sales nyo, no? May time, sir, na, for example, worth 10,000 lang yung item. Taga saan ba ako? Taga Lipa. Taga saan yung kliyente umorder? Taga Navotas, example. Pupuntahan ko pa yan. Magkano gas ko, magkano toll ko, magkano bayad ko sa driver ko. So parang wala na akong kinita. Tama. So ano ba ang mga personal challenge mo, Miss Lordy, na masasabi mo na sa tingin nyo ay humubog sa'yo bilang isang business owner? Yung challenge po talaga dito sa trabaho ko ay makasalamuhan ng mga scammers. Talaga? Hindi po talaga may iwasan. Pero minsan charge to experience na lang. Pero ang hirap kasi, sa una po kasi, yung mga client, bibili po sila ng okay naman po yung payment nila. Then, pag mahal lang binili nila, saka sila mawawala. May ganun po talagang case Nag-umpisa sa maliit. Opo, okay naman yung transaction namin, i-installment nila, ganyan. Kapag natapos, mag-order ulit. And noong time na malaki na yung binili, nawala na. Hindi na nagbayad. Tama yan. At pagpapatuloy natin ang kwentuhan natin, Miss Lordy, sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo. Mga
Mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Miss Lorgie sa Kabuhayan at Negosyo. Miss Lorgie, ano ba ang pinaka-importante na lesson na sa tingin nyo natutunan nyo dito sa larangan ng inyong negosyo na hindi mo natutunan sa mass communication or doon sa kurso na pinag-aralan mo? Ayun. Siguro sir, hanggang ngayon inaaral ko pa rin yan eh. Inaaral ko kumilatis ng tao. Okay. Kasi parang akala ko ang galing-galing ko na makipag-deal sa client pero hindi maiwasan na tatakbuhan pa rin pala ako ng kliyente. At saka kung ano pa ito pala sir. Ano lesson po natutunan ko? Yung hindi mo natutunan sa school, ano ba ang natutunan mo rito sa hanap buhay mo, Miss Lorgie? Ang wag pong sumuko. Kasi minsan po kasi nung una pa ako nung bago lang ako sa industry nito, hindi po naman araw-araw may benta eh. So, tsinatsaga ko yan, post-post, alok-alok. And then, doon po na-realize ko na, sige lang, benta-benta lang, laban lang. Darating yung araw na dadami rin yung benta. At dumating nga po yung time na yun. Kaya, wag pong susuko kung mahirap talaga sa simula magbenta, pero ma-overcome din po. Oo, kasi ngayon, nakikita ko, kailangan mag-invest ka rin doon sa, nakikita ko itong mga dala mong gamit, Miss. Ano ba itong mga dala mong gamit, Miss Lorgie? Sir, actually itong mga to, basic lang to eh. Meron din pong mga advanced pa dito. Pero ito yung mga madaling makita sa market. So kung yung mga viewers natin, kung gusto nila ng pan-check sa mga diamonds nila, itong mga items na to, ito yung mga madaling makita sa market, madaling mabili. Okay. So kumbaga affordable po. Okay. So meron po tayo dito na pang-test ng diamond. So ito yung tinutusok. So makikita natin dito kung moissanite ba siya or diamond. Okay. So dapat lang din mag-ingat po yung mga viewers natin kasi dito sa tester na to, even yung lab-grown diamond, lalabas na diamond dito. Okay. So kailangan maingat sila kasi yung ibang scammer, sasabihin nila na ito yung diamond. Tingnan mo, diamond siya. Pero hindi nila alam na lab-grown siya. Ang presyo po kasi ng lab-grown, let's say 100,000 yung 1 carat natural diamond. Ang lab-grown nasa mga 20 to 25,000 lang. Ganun kalayo po. At ang resale value po ng lab-grown is 0. Walang resale value? Opo, wala po siyang resale value. So, kailangan po natin ng ganitong tester. Okay. Itong tester naman na to, malalaman naman natin if natural or lab-grown yung diamond. Okay. So, ilalagay mo dito yung diamond, then kapag umilaw siya sa natural, natural siya. Kapag dito siya, nag-red, then lab-grown siya. So, meron po mga advance dito na worth 500 to 1 million pesos na tools. Doon, mas accurate compared dito. Pero ito, pwede din po maging guide. Okay, okay. So, ito po yung favorite tool ko. Kasi ito po yung bago ng GIA. Dito po, ipapatong nyo po dito yung diamond. Then, makikita nyo po yung serial. Yan, mga diamond na dala mo, no? Pinapatong yan. Oh. Ilalagay niyo po dito yung diamond, makikita niyo po yung serial number or report number na nakasulat sa certificate. Kasi sir, may mga nagbebenta na, okay, ito yung diamond, ito yung certificate. So, paano malalaman ng buyer na yun talaga, yung certificate na hawak niya para dun sa diamond na yun? So, ako, kapag nagdi-deliver ako ng diamond, ipinapakita ko sa kanya na ito talaga yung certificate ng diamond na hawak mo kasi makikita natin sa diamond, naka-engrave yung serial number or yung report number. Okay. Ito naman sir, hindi siya totoong diamond. Okay. May mga client kasi na nagtatanong na, gaano ba kalaki yung 1 carat? Gaano ba kalaki yung 1.5? So, minsan wala po akong ganung stock. So, igagano ko lang sa kanila yan. Ito yung 1 carat, ito yung 1.5, ito yung 2. Then, magkaka-idea na sila kung ano yung gusto nila yung order. Oo, akala ko pa naman totoo yan. Ito po yung mga totoong diamond. Ay, ito yung totoong diamond. Oo. Tama-tama yan. At may dala ka kasi napakalaking bagay na yung mga tools, no? Mag-invest din ang mga suki natin dito na nais pasukan itong jewelry business, yes, no? Ikaw naman, Miss Lorgie, paano nyo binabalansi ang pagpapatakbo ng negosyo mo at of course sa personal na buhay mo, Miss Lorgie? Dahil sabi mo nga, very demanding yung oras mo rito, talagang
talagang kumakain nito ng malaking oras. So, Opo. paano mo binabalanse, Miss Lorgie? Opo, though kumakain po siya ng malaking oras, pero ang kagandahan po dito sa ginagawa ko ngayon, nasa bahay lang po ako. Doon po ako sumasagot ng inquiries sa mga clients So, home ko. base ka, no? Yes po. So, kasama ko po yung mga anak ko. Nakikita ko yung ginagawa nila. Nasusubaybayan ko kung nung paglaki nila, kahit na busy ako sa negosyo. Oo. So, tama-tama yun. So, paano nyo naman minomotivate yung sarili nyo sa mga problema or kumisan ay yun na nga, yung problema mo sa Scam. paniningil, sa scam. So, paano nyo na motivate yung sarili nyo, Miss Lorgie? Siguro sir, sa tulong na lang din ng pamilya ko. Kasi sila naman yung inspirasyon ko. Kung every time na may scam ka, susuko ka, paano mo naman yung mga anak mo? Kaya lagi ko silang tinitingnan once, every time na kapag darating yung araw na naluloko na naman ako, titingnan ko lang yung mga anak ko, lumalakas ulit yung loob ko. Sasabihin ko sa sarili ko na magbebenta na lang ulit, laban na lang ulit. Okay, oo, tama yan. At may sikreto ka ba, Miss Lorgie, sa pagpapanatili ng kalidad ng iyong mga alahas? Siguro sir, yung ano na lang, yung transparency sa mga client. So, dapat transparent ka kung ano yung binebenta mo. Lahat ng detalye na sinabi mo sa client mo, yun talaga dapat yung i-deliver mo sa kanila. Sa ganung paraan po, babalik at may babalik. credibility ka rin sa kanila, no? Opo. So, yun naman ay pagka-transparent ka, yung word of mouth. Yes po. Sasabihin nila sa mga kaibigan nila kasi napaka-importante Opo. sa mag-aalahas na Yung trust. doon kayo, lalo na yung mga consumer, pagka may tiwala ka doon sa kinukuhanan mo, ay doon ka talaga. Kasi mahirap kung kani-kanino ka bumibili Opo. ng alahas dahil katulad ng sinabi nyo, maraming maraming mga scam dyan or mga fake. Once kasi sir na masira ka sa isa dito sa industry na to, sa business na to, hindi lang isang tao mawawala sa'yo eh. Baka mawalan ka na talaga ng kliyente. Dahil sino ba naman ang gugustuhin na na yung binibilhan mo, nagtitinda pala ng fake. So kakalat na yan. Tama. At ikaw naman, Miss Lorgie, paano nyo sinisigurado na yung authenticity or magiging tunay na yung mga alahas na binibenta mo? Ayun sir, sa pamamagitan po ng mga tools na ito, pinapakita ko sa client ko every time na i-deliver ko sa kanila. Meron din po kaming small talk about dun sa Diamond. Ine-educate ko sila. Tinuturuan ko sila kung paano nila malalaman yung authenticity. At minsan, sir, tinatanong ko rin sila kung may mga items ba sila na hindi sila sure kung gusto nilang gamitin yung mga tools ko. Libre ko naman pong pinapagamit sa kanila. Galing, oo. At of course, maraming mga kababayan tayo na ito rin yung negosyo nila online. So paano nyo naman hinaharap yung competition dito sa ganitong negosyo, Miss Lorgie? Opo. Sir, laging tinatanong yan eh. Kasi libo yata o mahigit pa yung competition dito. Napakaraming online sellers, live sellers, maraming shop sa mall. Pero dito po kasi, once na na-build yung trust, once na nakuha mo yung tiwala niya at alam nung kliyente mo na authentic at hindi ka niloloko, nakuha mo yung, nagkameron kayo ng relationship, parang nagiging alahera ka na ng buo nilang pamilya. So kahit may mag-alok sa kanila, tinatanong pa rin nila ako, okay ba to, ganyan. So palagi nila akong kinoconsult, lagi nilang kino-compare yung mga iniaalok sa kanila. So na-realize ko na kahit mas mura doon at medyo mas mataas sa akin, parang sa akin pa rin po sila bumibili eh. So doon ko na-realize na kailangan lang pala talaga yung relationship mo sa client mo at yung trust, kailangan talaga andoon. Tama yan. At ikaw ba, mayroon bang paboritong mga gemstone or design na talagang madalas hinahanap sa'yo ng yung mga customer mo, Miss Lorgie? Sa 6 years po na nagbebenta ako ng diamond, dun sa mga tao dun sa mga client na babago nagsisimula sa diamond, usually po, ang tinatanong kagad nila, 1 carat diamond. Kasi siguro, yun yung gusto nila munang matry, 1 carat diamond. Then eventually, kapag nagamit na nila, natry na nila, doon na po papasok lagi ng mag-upgrade po sila. So, ipapabenta nila sa akin yung 1 carat nila, then bibili sa akin sila ng 2 carat. So, nabibenta mo naman? Opo. Ginagawa ko naman po yun minsan sa client ko. Kung ayaw na nila, so tutulungan ko silang mag-dispose. May mga client po ako naghahanap ng ganong
item na meron na sila. Then, mag-upgrade sila, bibili sila ng 2 karat. So siguro habang sila ay pinapabinta nila yung dati nilang nabili sa'yo, kumikita ka pa doon. At mag-upgrade sila, ikaw ay kumikita pa rin doon. May time po na ganun, opo. May time po na ganun. Oo, at yan ay pagpapatuloy natin sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Miss Lorgie sa Kabuhayan at Negosyo. Miss Lorgie, paano ba kayo nakakakuha ng mga high-profile clients at celebrity na mga talagang masasabi mo na mga die-hard customer mo? Okay, dito po, naniniwala po ako na your network is your net worth. Mahilig po kasi ako mag-join ng mga organization at yung favorite organization na meron ako ngayon is yung BNI, Business Network International. So dito namimit ko yung mga high-end business owners, yung mga like-minded people po na doon ko po nakikilala, yung mga celebrity, mga high-end customer. Kaya lagi po akong nag-join ng mga organization. Aside from dito sa mga diamond, ano pa ang ibang racket mo? Ano pa ba ang ibang ginagawa mo na binibenta mo online? Nagbebenta din po ako ng mga Rolex. Okay. Opo. Pero yung mga Rolex po, depende na lang din po sa request ng mga clients. Hindi ko na po siya pinopost dun sa Facebook ko or sa Instagram. Pero nagbebenta po ako ng mga Philip Patek, Rolex. Mga opo. second hand or mga brand? May brand new, may second hand po. So, So, nakakatuwa lang din pong isipin na from Casio Watches, then nandito na po ako ngayon sa Rolex. Parang kung itatrack mo yung progress mo, medyo malayo na. Ang layo na nung brand na binebenta mo compare doon sa una. Ikaw ba dati ay, kanina kinuwento mo yung pagiging personal shopper mo. Ngayon, hindi mo na siguro, wala ka ng oras doon ngayon, Miss Lorgie. Hindi na po ako nagbebenta ng mga bags. Siguro kapag may mga client po na, kapag nasa abroad ako, then may mga client na baka pwedeng isabay or bilhin, ayun, pero pa isa or dalawa po, ganun. Ikaw ba ay nag-aalok ng mga yung customization o personalized jewelry para sa mga kliyente mo, Miss Lorgie? Opo, actually sir, lahat po ng binibenta ko customized. Kasi ibebenta ko lang po sa kanila ng loose diamond. Then yung client na po yung pipili ng design na gusto nila. Then meron po akong partner na platero, then doon ko lang po i-relay kung anong gusto ng client ko. Kung gusto ba nila simpleng ring lang or gusto nila yung maraming bato. Ayun, pero lumilipad din po ako abroad kapag meron pong mga mahihirap na design na gusto yung client. Then, pinupuntahan ko po abroad, doon ko pinapagawa. Ikaw ba may advice ka na gustong malaman ng mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo na sa tingin mo ay makakatulong sa kanila na sundin nila itong advice mo para bago sila mag-start dito sa jewelry business? Yung advice po na pwede kong ibigay sa kanila, wag nila isipin yung kikitain agad. Yung mag-focus sila sa customer service. Kasi once na makuha na nila yung trust at saka yung nakuha na nila yung kiliti ba ng buyer, ng kliyente, doon na magtutuloy-tuloy na po yung sales nyo doon eh. Pero kung iisipin nyo po kagad yung kikitain, parang one time lang kayo makakabenta. Pero dapat i-build nyo po yung relationship sa client para tuloy-tuloy po yung sales or relationship nyo doon sa client. Ikaw ba ay anong mga madalas na customer ninyo dito sa Metro Manila, Luzon, Visayas? May mga customer din ba kayo sa Mindanao? Wala pa po ako sa Mindanao. More on dito po ako sa Manila, sa Alabang. Kasi nandito po yung group ko sa Alabang. So, konti lang po yung client ko sa Batangas actually. Kahit taga Batangas po ako. So, paano nyo talaga minamarket ito sa online aside from doon sa mga dati nyo na So, tuloy-tuloy, mga Instagram? Opo, tsaka word of mouth po. Nire-refer po ako ng mga clients ko na. Then, dumadami na po yung pinag-referan, magre-refer pa.
may balak ka ba na one of these days, aside from dun sa dream mo na pawn shop, ikaw ba ay may balak na magkaroon ng physical store, Miss Lorgie? Sa ngayon, sir, to be honest, wala pa po. Gusto ko po talaga mag-focus online dahil mas gusto ko po palawakin online. Kasi digital age na po tayo ngayon eh. Mas marami po talaga ang bumibili gamit ang mga cellphone sa online. Kaya mas gusto ko po mag-online shop lang. Pero in the future, kung magkakameron po ako ng pagkakataon, syempre, na magkakameron ng physical store, gusto ko sa mga high-end malls or hotels. Kanina nabanggit mo about BNI at saka mga ibang organization. Of course, napakahalaga yung networking. Gaano kahalaga talaga yung marami kang sinasalihan ng mga ganitong association na makakatulong sa network ng negosyo mo? Syempre, sir, kapag nag-join ka ng mga organization, marami kang makikilala. So, mas marami yung network mo. So, doon, actually, lagi po ako may dalang items. Every time na may meeting po kami. So, every time may meeting po kami, may dala po ako mga ganyan. Then, hindi po ako umuwi na wala akong benta. Lagi pong meron. Sa mga Opo, minsan, networking, Opo, natatawa po ako dun sa mga friends ko sa org namin. Iniiwasan nila ako. Ayoko lumapit. Kasi hindi talaga sila uuwi na wala silang binili. So, ano pa ang mga plano ni Lorgie na lalong na gusto mo pang gawin sa negosyo mo? Ano mga upcoming event na gusto niyong salihan at ano mga plano mo, Miss Opo, Lorgie? sa ngayon po gusto ko muna pong tapusin yung course ko para maging certified gemologist. Once na matapos ko na po yung course ko, doon na po ako magpaplano ng mas maganda or mas malawak para po sa negosyo ko. So, saan ka nag-aaral? GIA po. GIA. Opo. So, patapos ka na rin. Opo, may mga practicum na lang po may mga test na lang po na kailangan kong i-take. Baka may parting words kayo, Miss Lorgie, sa mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo or sa mga aspiring na negosyante, ano ba ang maibigay mo sa kanila na mensahe, Miss Lorgie? Yung advice po galing sa isang baguhan lang din po negosyante na katulad ko, wag kang titigil mangarap. Kasi ako hindi ko akalain na mararating ko din po yung ganitong negosyo. Nagsimula lang ako sa Casio watches na worth 1,000 pesos, pero nagdi-deal na po ako ngayon ng million na items. So, yun lang. Kailangan mo lang mag-stick kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Huwag kang magsasawang mangarap kasi sa sipag at syaga po, mararating mo po yun. Oo, at alam ko talagang itong ganitong negosyo ay passion mo na rin. Okay. Ikaw ba ay masasuggest mo rin sa mga suki natin dito na sila ay sundin nila kung sila ay gustong pumasok sa negosyo, ay sundin nila yung kanilang passion katulad mo? Yes po. Maraming salamat sa iyo, Miss Lorgie. At check na maraming natutunan ng ating mga taga-subaybay dito sa kabuhayan at negosyo. Salamat sa pagbahagi ninyo ng mga kaalaman at inspirasyon sa mga tagapanood ng kabuhayan at negosyo. Tunay pong ang sipag, tiyaga at tamang diskarte ay susi sa tagumpay sa jewelry, business at negosyo. Sa ating mga kaibigan, sana po ay may natutunan tayo at na-inspire kayo ni Miss Lorgie na sumubok at magtagumpay sa negosyo. Ako po si Gani Makatuman at nagpapaalam at nagpapasalamat sa patuloy natin na pagsuporta at tuloy-tuloy na suportahan natin ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga kaibigan natin na hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin sa mga updates at mga bagong episodes natin dito. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna,
Kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.